Para sa ilang mga kilalang tao, maaaring mahirap makahanap ng tunay na pag-ibig sa loob ng mabilis at kaakit-akit na mundo ng showbiz. Samantala, ang ilan ay ikinasal sa kanilang billionaire non-showbiz partner, at ang ilan ay nagmula pa sa talagang mayaman na pamilya. 10 Richest Couple in the Philippines. 10. Dr. Ivy Aguilar at Dr. Zeshin Teo. Ang mag-asawa ay ang mga founders at owners ng The Ivy Group, isang kumpanya na dalubhasa sa aesthetics, dermatology, and wellness. Ang kanilang pakikipagsapalaran sa negosyo, na nagsimula sa Ivy Clinic noong 2009, ay lumawak sa isang magkakaibang portfolyo kabilang ang mga skincare lines, wellness clinics, beauty devices, at maging ang mga negosyo na may kaugnayan sa alagang hayop. Ang entrepreneurial na paglalakbay ng dalawa ay minarkahan ng isang pagtuon sa pagbabago at pagbibigay ng komprehensibong solusyon sa larangan ng aesthetics at wellness. Binigyang diin din nila ang pagbuo ng kumpiyansa at pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng kanilang trabaho. Karamihan sa kanilang mga customers ay mga kilalang artista sa Pilipinas, na ipinagkakatiwala sa kanila ang pangangalaga sa kanilang kalusugan, lalo na sa kanilang mga kutis. Siyam. Doug and Cheska Kramers. Kasama sa mga pakikipagsapalaran sa negosyo ni Doug Kramer ang pagiging president at CEO ng Lipola Industries, isang kumpanya ng mga produkto ng gusali at Texas-based building products company. Siya at ang kanyang asawang si Cheska Kramer ay nakipagsapalaran din sa property business. Ang isang, build and sell, na property project, kung saan nagtatayo sila ng isang bahay na may balak na ibenta ito. Ang pakikipagsapalaran na ito ay pinupukaw ng positibong feedback na natanggap nila tungkol sa kanilang sariling tahanan, na tinawag ng marami sa kanilang mga layunin sa bahay. Kilala rin siya sa kanyang trabaho bilang isang dating propesyonal na manlalaro ng basketball sa Pilipinas. Si Doug Kramer ay dati nang namamahala sa direktor sa Neuberger Berman, kung saan siya ay head ng institusyonal na equity at multi-asset. May hawak din siyang posisyon sa Horizon Kinetics, Quadrangle Group, at Goldman Sachs. 8. Alodia Gosengfiao and Christopher Quimbo. Ang cosplayer at internet star na si Alodia Gosengfiao ay natagpuan niya magpakailanman ang kanyang asawa na si Christopher Quimbo. Nagkaroon sila ng isang mapangarapan at kamangha-manghang kasal noong nakaraang February 2023. Si Christopher ang president ng sikat na tatak ng alak, ang Novellino. Nag-aral siya ng economics sa University of Wisconsin-Madison. Bilang isang kabataan, sinabi niya na mahal niya ang matematika at musika. Ang kanyang ama na si Vicente Quimbo, ay nanirahan sa 8 magkakaibang bansa na nagtatrabaho bilang isang corporate executive para sa iba't ibang mga multinational companies, kabilang ang Procter & Gamble at Pepsi, at karamihan ay kasangkot sa fast-moving commodities at goods at marketing. 7. Maine Mendoza and Arjo Ataide. Si Maine Mendoza ay isang kilalang negosyante, lalo na sa fast food industry. Siya ay nagmamay-ari ng maraming mga franchise ng McDonald's. Ang kanyang paunang pakikipagsapalaran sa entrepreneurship ay isang franchise ng McDonald's sa kanyang bayan. Habang ang kanyang pangunahing focus ay ang McDonald's, maaari rin siyang magkaroon ng iba pang mga pakikipagsapalaran sa negosyo, dahil ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng mga istasyon ng gasolina. Ang pamilya ni Maine ay kasangkot sa gasolina at road construction businesses. Ang kanyang ina, si Mary Ann, ay isang accountant at nagmamay-ari ng maraming mga istasyon ng gasolina sa Bulacan. Ang kanyang ama na si Teodoro, ay isang engineer na may pakikipagsapalaran sa pagtatayo ng kalsada. Ang kanyang asawang si Arjo ay may negosyo din na, Inasal Republic, Tatak Ilonggo Branch sa West Avenue sa Quezon City. Mayroon din itong mga sanga sa Scout Gandia, Tomas Morato Avenue at Masinag Antipolo City. Kinilala din ni Arjo ang kanyang asawang si Maine, para sa kanyang walang tigil na suporta sa kanyang pakikipagsapalaran sa negosyo.
Sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang isang public servant, ipinahayag ni Arjo ang kanyang pagnanasa sa kanyang bagong pakikipagsapalaran at ipinaliwanag kung paano niya namamahala ang kanyang oras sa pagitan ng kanyang iba't ibang mga commitments. 6. Asunta de Rossi and Jules Ledesma. Si Asunta ay nakapang-asawa ng isang bilyonaryo na si Julio Ledesma, na nagsilbi bilang kongresista sa Negros Occidental para sa ilang mga termino. Bukod sa politika, siya at ang kanyang angkan ay kilala sa mga negosyong pagmamay-ari nila sa lalawigan. Siya ay isa din executive chairman ng San Carlos Land Inc., ang G-State at ang Ledesma Hermanos Hacienda Fortuna Estate. Ang mag-asawa ay may malawak na hacienda Yuscara sa San Carlos City, Negros Occidental. Ang lawak ng kanilang hacienda ay 28 square kilometers ng lupa, na halos kasing laki ng lungsod ng Makati. Bukod dito kilala din sila sa may maraming mga properties, at mga luxury cars collection. 5. Claudia Barreto and Basti Lorenzo. Sina Claudia Barreto at Basti Lorenzo, ay bagong kasal, na may isang makabuluhang koneksyon sa mundo ng negosyo ng Pilipinas. Si Basti ay kapatid ng asawa ni Erich Gonzalez, na nagmula sa isang powerhouse business family na anak ni Martin Ignacio Lorenzo, isang kilalang negosyante na kilala sa kanyang pagkakasangkot sa industriya ng pagkain, kasama na ang dating papel bilang may-ari ng Pancake House at ang kanyang pamumuno sa Del Monte, Philippines, bago ito nakuha ng grupo ng Max ng higit sa 3 na bilyong piso noong 2014. Bilang karagdagan, ang pamilyang Lorenzo ay may mga interes sa sektor ng pagiling ng asukal sa pamamagitan ng Gitnang Azucarera de Tarlac Inc. Ang koneksyon ni Claudia sa pamilyang Lorenzo sa pamamagitan ng kanyang kasal ay nagtatampok ng impluwensya ng negosyo sa loob ng kanyang buhay. Sa kasalukuyan, ang ama ni Basti ay ang chairman at CEO ng Central Azucarera de Tarlac Inc., isang pangunahing manlalaro sa sektor ng sugar milling, at may hawak na mga tungkulin ng ehekutibo sa higit sa 100 mga kumpanya, kabilang ang International School for Culinary Arts and Hotel Management and First Lucky Property Corp. Sa ganitong background, hindi nakakagulat na si Basti ay nakalantad ng maaga sa mundo ng mataas na antas ng negosyo at pamumuno. 4. Erich Gonzalez and Mateo Lorenzo. Kung sakaling nagtataka ka kung nasaan si Erich Gonzalez, maligaya siyang ikinasal sa isang tycoon sa negosyo noong March 2022, na si Mateo Rafael Lorenzo. Ang ama ni Mateo na si Martin Lorenzo, ay kasalukuyang CEO ng 18 companies kabilang ang First Lucky Agro-Industrial Corp., McConray Philippines Co. Inc., First Lucky Holdings Corp., Central Azucarera de Tarlac Inc., Resource at Asset Holdings Inc., and Restaurant Concepts Group Inc. Nauna nang pinatatakbo ng kanyang ama ang Pancake House at Del Monte, Philippines. Ang tagumpay ni Mateo sa mundo ng negosyo ay ipinakita ng kanyang katapangan sa pananalapi, na nagkakahalaga ng 281.9 na milyong piso. Bukod sa kayamanan at pamana ni Mateo, gumawa rin siya ng pangalan para sa kanyang sarili habang nakakuha siya ng kanyang degree sa pamamahala ng engineering sa Ateneo de Manila University. Hinabol niya pa ang kanyang pag-aaral na kumuha ng kanyang Master of Business Administration sa isang institusyon ng Ivy League, ang Wharton School ng University of Pennsylvania. Bukod sa kanyang mga nakamit sa akademya, kasama sa kanyang mga interes ang palabas, mga kotse, golf, at paglalakbay. 3. Vicky Bello and Hayden Co. Si Vicky Bello at Hayden Co. ay isang kilalang mag-asawa sa Philippine beauty and wellness industry. Si Bello ay ang founder, president, at medical director ng Bello Medical Group, isang nangungunang medikal na aesthetics at surgery clinic sa Pilipinas. Nagsisilbi rin siya bilang CEO ng Bello Group of Company, na kinabibilangan ng Bello Essentials, isang mabilis na gumagalaw na kumpanya ng mga kalakal ng consumer, at Ven Intelligent Aesthetics, isang namamahagi ng mga produktong medikal na aesthetic. Si Hayden ay nakapag-iisa ring nagmamay-ari at nagpapatakbo ng Ven Intelligent Aesthetics, isang kumpanya ng pamamahagi para sa mga produktong medikal na aesthetic.
Ang kumpanyang ito ay namamahagi ng iba't ibang mga produktong medikal na aesthetic, aparato, at cosmeceutical, kabilang ang mga produktong pangkalusugan ng balat ng ZO at ang kanyang sariling tatak ng pabango, ang Hayden Perfume. Siya din ang managing director ng Bello Medical Group. Si Hayden ay namuhunan din sa iba pang mga pakikipagsapalaran, kabilang ang isang luxury watch brand ang Vanguard, at isang non-profit na pundasyon. Si Hayden ay hindi lamang isang doktor kundi pati na rin isang masiglang negosyante at mamumuhunan. Sina Vicky Bello at Hayden Co. ay kinikilala din para sa kanilang mga tagumpay sa negosyo at ang epekto nito sa industriya ng kagandahan, lalo na sa Pilipinas. 2. Jinky and Manny Pacquiao. Ang dalawa ay gumanda ang buhay dahil sa boxing. Si Manny ang alamat ng boxing mula sa Pilipinas, na napatunayan na maging madiskarte sa negosyo habang siya ay nasa ring. Pag-agaw ng kanyang katanyagan, kapalaran, at mabangis na pagpapasya, inukit niya ang isang bagong pagkakakilanlan bilang isang negosyante, na minarkahan ng isang kapansin-pansin na magkakaibang portfolio ng negosyo na sumasaklaw sa maraming industriya. Sa core ng mga interes sa negosyo ng Pacquiao ay ang mga promo ng MP, ang kanyang kumpanya sa promosyon sa boxing. Ang pakikipagsapalaran na ito ay nagpapahintulot sa kanya na manatiling konektado sa esport na naging sikat sa kanya habang pinangangalagaan ang bagong talento. Higit pa sa boxing, namuhunan siya sa Philippine Basketball Association, na nagmamay-ari ng Maharlika Philippine Basketball League. Ang pamumuhunan sa pag-aari ay bumubuo ng isang makabuluhang bahagi ng portfolio ng Pacquiao. May-ari siya ng maraming mga pag-aari sa buong Pilipinas, kabilang ang ilan mansyon sa Jensen at Metro Manila, at ilang mga unit ng condominium sa Maynila. Ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa real estate ay umaabot din sa mga komersyal na pag-aari, kabilang ang isang shopping mall sa kanyang bayan. Si Pacquiao ay nakipagsapalaran sa industriya ng pagkain at inumin na may isang kadena ng mga tindahan ng kape na tinatawag na Team Pacquiao Coffee. May-ari din siya ng ilang mga fitness gym sa ilalim ng tatak na Pacman Wildcard Gym. Siya ay namuhunan din sa GCox, isang kumpanya ng blockchain na nakabase sa Singapore, na nagpapakita ng kanyang diskarte sa pag-iisip. Inilunsad din niya ang kanyang cryptocurrency, ang PAC token, na naglalayong makisali sa mga tagahanga sa digital space. Siya ay namuhunan din sa maraming mga pakikipagsapalaran sa pagsasaka, kabilang ang isang malaking plantasyon ng saging at iba pa. Marisa Eduardo and Philip Laude. Ang mag-asawa na ito ay mayaman na simula nang sila ay ipinanganak. Ang mga negosyo ng kani-kanilang mga magulang ay napakalaki rin. Si Small ay isang tanyag na personalidad sa social media, at naglunsad ng kanyang sariling tatak ng skincare na tinatawag na Small Step Skin. Mayroon din siyang isang channel sa YouTube at nakikibahagi sa mga pag-endorso ng tatak sa iba't ibang mga industriya. Siya si Marisa Eduardo, ang kanyang asawang si Philip Laude ay isang business tycoon. Si Philip Laude ay isang kilalang figure sa mundo ng negosyo, bilang owner ng Candyman, ang 65 years old na kumpanya ng confectionery sa likod ng mga iconic brands tulad ng Candy Mint, White Rabbit, Orange Kist, at Viva. Bahagi ng pamilyang Laude, ay kilala para sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa mga negosyo at pagkakasangkot ng kanyang pamilya sa iba't ibang mga sektor. Siya at ang kanyang asawang si Philip Laude ay mga co-founder ng tagagawa ng tarpaulin na tinatawag na Timson Printing, at brokerage firm na Timson Securities. Bilang karagdagan, ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng mga franchise ng 2 Jollibee sa Metro Manila. Nauna din siyang nagmamay-ari ng isang elementary school na tinatawag na Green Hills Learning Center. Samantala, ang Eduardo's family ay nagsimula bilang isang pamilyang middle class. Sa paglipas ng panahon, sinimulan nila ang pagmamay-ari ng mga negosyo. Hindi siya isang estranghero sa tagapagmana ng lifestyle pre-marriage, gayunpaman, dahil ang kanyang sariling pamilya ay nagmamay-ari ng isang roster ng mga negosyo, kabilang ang mga pag-export ng damit, paghiling ng bigas,
at kalakalan ng bigas. Ang kanyang kapatid na si Alice Eduardo, ay ang tagapagtatag at malaking boss ng Santa Elena Construction and Development Corporation, na ginawa ng pundasyon para sa Soler Resort at Casino, City of Dreams Manila, Manila Bay Resort, Ocade Manila, at Resorts World Bayshore. Kasama sa kanilang listahan ng proyekto ang isang bilang ng mga kilalang malalaking katangian sa bansa, tulad ng SM Mall of Asia, at SM Seaside Cebu.